para sa Supreme Court eh. Doon sa kanyang Pero Ronald, wala tayong sinasabi. confidential fund. Tapos yung competence, eh, pa-deteriorate yung ating education system ayon sa World Bank, ayon sa PISA, etc. So, anyway, bigay na natin yan, no? Kay BBM, kung tingin niya competent at saka hindi corrupt yung kanyang Secretary of Education, eh, bahala na siyang tamaan dyan. Pero, kung makikita mo, Richard at saka Mark, merong isang importanteng criteria na hindi niya binanggit. Loyalty. No? Actually, that's a good point. Oh, That's a mahalaga very yun good eh. point. Yeah, Mahalaga that's a yun. very good No? point. Hindi lang competence, hindi lang corruption, usapin ng loyalty. No, baka nga mas mahalaga pa yun sa dalawa eh. No? Dahil pwede mo namang magbuo ng team na competent eh. Pwede mo namang gwardyahan para hindi maging corrupt. Pero loyalty, mahirap yun ha. Kung hindi loyal sa'yo, yung But Sir Ronald, maybe this is BBM saying that he's such a magnanimous leader that all that matters to him is the merit of your competence and the content of your character. it doesn't work. Kaya nga ang tawag ko dyan, the Vic Rodriguez framework. Huwag mong kalimutan na Richard tsaka Mark, yung Vic Rodriguez crisis, nagpatuloy for more than 3 months. Ha? No? Kahit lahat doon gusto nang tanggalin si Vic Rodriguez, ang sabi ni Vic Rodriguez, inoferan siya ni President Bongbong ng bagong posisyon, Chief of Staff. No? Until mismo si Enrile, the Chief Legal Advisor, sinabi kay BBM, hindi pwede yan, unconstitutional at saka illegal yan, na magke-create ka ng 2 positions with the same appointive powers, the same signing powers. E doon na lang sumuko si BBM. Pero from the start, no, kahit lahat ng mga kasama niya gusto nang tanggalin si Vic Rodriguez, lahat ng mga Taipan gusto nang tanggalin si Vic Rodriguez, hindi niya matanggal. At pinirmahan pa niya daw, sabi ni Vic, yung bagong posisyon as Chief of Staff. No? So that's my point, Ronald. But that works against your argument. Kaya nga sinasabi ko na... No, it doesn't. It doesn't because eventually tinanggal niya si Vic. At nakita niya so si Vic. you're saying this is the beginning of the end. You're saying this is the beginning of the end. Yes, at eventually nakita ni BBM si Vic Rodriguez kinagat siya sa puwet. Ngayon nagli-lead ng attack sa Pulboron. At baka kay Vic pa nakuha yung video. Kung totoo yung video. So nakikita niya na yung dinepensahan niya, loyalty matter. Yung tanggol niya na walang loyalty, eventually nandito ngayon. Isa sa mga ringleaders ng attempt na pabagsakin siya. So, yun yung kwan, no? I see, Ronald, your argument. But my counter-argument to that would be, well, Vic Rodriguez is a political minion, while Sara Duterte is still the most popular. I mean, the cost of getting rid of Sara is way higher for BBM. Yes, pero mas dangerous si Sara. Mas dangerous si Sara. Dahil lahat ng kanyang political allies, lahat ng kanyang kamag-anak, papabagsakin si BBM. From Kibuloy, to Duterte, to Baste, no, yung nagbanggit ng Romanov at saka Mussolini, no? Lahat 'yan eh. So, parang maniniwala ka ba naman na si Sara lang yung hindi kasama or kontra sa lahat ng sinasabi ng mga 'yan, no? Anong alternative universe ka nakatira? Anong dimension ka nakatira para makita na si Sara ay kontra dun sa mga sinasabi ng kanyang kamag-anak, allies, etc. No? Yun yung kaya tingin ko mas matinding explosion yan at the end eh. Kesa kay Okay, I see what you're saying. So what you're saying is the Vic Rodriguez episode, while it shows that BBM is conflict avoidant or indecisive, it also gives us a glimpse into why this inevitable separation is taking longer but the explosion could be stronger. Parang ganun yung point mo, di ba, Ronald? Much stronger, no? Medyo, hydrogen parang bomb. proxy war, di ba? Nung hindi gumana yung gera, nuclear, pag nuclear, asteroid. So ito, kumbaga from nuclear to asteroid, parang ganun ang level.